Saldi Fababaer, alas 4:13. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Carpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes, 9 ng buwan ng Disyembre. Bulkang Kanlaon sa Negros Oriental sumabog. Nakataas ngayon sa Alert Level 3. Bulkang Mayon, bantay sarado din ng FIVOX na nanatili naman sa Alert Level 1. Intertropical Convergence Zone at Shear Line. Magdudulot ng mapag-ulan sa maraming probinsya ayon sa Pag-asa. Buong Bicol Region nasa ilalim ng General Flood Advisory bunsod ng mga pag-ulan. Wow, Bicol na naman. Gasolina taas presyo ng 40 centavos sa bukas. Diesel at kerosene meron namang rollback. Malacanang kumpiyansa na maaprubahan ang 2025 national budget bago magpasko. Tatlong mahalagang batas sa kabilang ang VAT refund sa mga foreign tourists pinirmahan ng Pangulong Marcos. Executive clemency kay Mary Jane Veloso depende sa desisyon ni Pangulong BBM ayon sa Department of Justice. Ano pa ba i-memorize yan? Samantala, SUV driver na wala ng kontrol sa Maynila. 12 sasakyan kabila ang mga motorsiklo inararo. LRT2 may libreng sakay bukas sa pagdiriwang ng Deklarasyon ng Human Rights Day. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Biglang sumabog ngayong hapon ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Ayon sa PHIVOLS, kanina alas 3:06 ng hapon ngayong Lunes, nang biglang sumabog ang Bulkang Kanlaon at nagbugan ng makapal na usok na may kasamang asupre. Agad namang itinas ng PHIVOLS sa Alert Level 3 ang kalagayan ng Kanlaon Volcano at idineklarang ito'y patuloy pa rin ang kanyang pagsabog. Kahapon ay nagpakita ng mas matinding pagalbruto ang Bulkang Kanlaon nang magbuga naman ito ng mahigit 4,000 toneladang sulfur dioxide at naitala ang 6 na may kalakasang volcanic earthquakes. Abangan ang karagdagang detalye na ilalabas ng PHIVOLS kaugnay ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon sa Negros Oriental. Samantala, naitala ang 6 na pagyanig sa Taal Volcano sa nakalipas na 24 na oras. Ayon sa PHIVOLS, bukod dito ay na-monitor din sa Bulkang Taal ang 5 volcanic tremors na tumagal ng 4 hanggang 5 minuto. Nagbuga rin ang naturang bulkan na mahinang plume na may taas na 600 meters na napadpad sa direksyong Pakanluran-Timog Kanluran. Nananatili pa rin sa Alert Level 1 ang Taal Volcano. Samantala, nagbabala ang Pag-asa sa maring epekto naman ng Intertropical Convergence Zone at shear line sa maraming probinsya. Sa heavy rainfall outlook na nilabas ng Pag-asa, makaranas ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan ang mga probinsya ng Quezon, Aurora, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Sorsogon.
Kasama rin ang probinsya ng Marinduque, Oriental Mindoro, Palawan, Northern Samar, Eastern Samar at Dinagat Islands. Asahan din ang patuloy na pagbuhos ng malakas na pag-ulan maging sa Northern Luzon, Cagayan Valley katulad ng Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur at Catanduanes hanggang bukas. Habang asahan din ang parehong weather condition ng mga pag-ulan sa mga probinsya ng Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon Province. Samantala, naglabas ng General Flood Advisory ang Pag-asa para sa buong Bicol Region dahil sa patuloy na pagbuhos ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan. Sa abiso, binalaan ng Pag-asa Hydrometeorology Division ang mga Local Disaster Office sa Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate at Catanduanes sa mga posibleng pagbaha dahil sa shear line. Sa kabila nito, sinabi ng Pag-asa Bicol River Basin Flood Forecasting and Warning Center na mananatiling mababa sa alert level ang level ng tubig sa mga pangunahing ilog sa rehiyon. Pero nagbabala ito sa posibleng pagbaha sa ilang kalsada at mababang lugar sa Bicol. Samantala, alamin natin ang update kaugnay sa pagsabog ng Bulkang Kanlaon sa Negros Oriental kanina alas 3:06 ng hapon. Alamin natin ang report mula kay Aris number 46. Mula sa Negros Island, Rex Cantong, please come in. Rex, kumusta ang bulkan? Yes, Sir Deo, sa ngayon okay pa man, pero may mga nakita ng lahar sa iba't bahagi ng Negros Occidental, including na ang portion ng Negros Oriental, no? Sa ngayon, Sir Deo, pansamantalang sinuspende ang klase sa lahat na level sa lungsod ng La Carlota, Binalbagan, La Castillana, Moises Padilla, Bago City at iba pang mga lugar dito sa Negros Occidental dahil sa pagputok ng Bulkan Kanlaon. Sa ipinabas na direktiba ni Mayor Rex Arando ng La Carlota City, suspendido sa ngayon ang both private and public schools dito sa lungsod ng La Carlota, and starting today until further notice, ito ang ipinabas na memorandum mula sa opisina ni Mayor Rex Halandoon, no? At nakarecord sa ngayon, Sir Deo, mga 6 na malalakas at emission events mula kaninang umaga ang Bulkan Kanlaon. Kinonfirma din ito ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX na patuloy ang pagputok ng Bulkan Kanlaon nitong hapon lamang at hanggang ngayon, Sir Deo. Pero sa ngayon, nasa alert level 3 ang bulkan sa record ng PIVOX na ipinalabas ngayon ng 16 na minutos ang aktibidad ng Bulkan Kanlaon. Matatandaan na nagputok din ang bulkan noong Hunyo 3 pero hindi masyado malakas at hindi ganitong kalakas sa ngayon, Sir Deo. Sa ngayon, ang mga LGUs sa mga lugar pansamantalang naka-alerto at nagsigawa ng evacuation center. Sa ngayon, hindi pa natin alam kung ilan ang evacuation sa ngayon, pero may mga evacuation center nang itilaga like dito sa Barangay Robles at sa bayan ng La Castillana at iba pang mga lugar sa La Carlota, at patuloy na minomonitor pa ng city disaster at municipal disaster yung sitwasyon dito sa Bulkan Kanlaon, sa Deo. Ayan, Rex, ano-anong mga bayan ang naapektuhan ng pagsabog, binagsakan ng asphalt? Buong probinsya ba ng Negros Oriental at Occidental na damay? Saan umabot ang mga pagbagsak na abo?
portion lang naman ng Negros Occidental. Hindi pa sa ngayon naka-activate at nakapag-report ang iba pang mga LGUs. Pero sa ngayon sa Deo, ang lugar na affected yung La Carlota City. Malapit lang naman sa bulkan ito, La Carlota City at La Castillana, Municipality of La Castillana, Municipality of Moises Padilla, at Municipality of Binalbagan at lungsod ng Bago. Ito yung mga nasa center talaga ng bulkan na posibleng matamaan ng kung puputok ito ng bulkan na Canlaon sa Deo. Yan, so puro abo asupre ang ibinuga, wala namang lava o kaya mga bato na lumabas sa bulkan. Yes, wala naman sa Deo, pero sa ngayon patuloy yung pag-connect ng mga personnel ng DOST PBOX dito sa mga lugar na direktang napiktuhan nitong pagputok ng bulkan Canlaon. Wala pa namang lava reported na bumuga, pero yung mga ibang mga lugar naka-experience ng makapal na ng aspul, no? Makapal na aspul sa Deo hanggang ngayon, no? Makikita natin dito yung mga ibang mga sasakyan like sa Bago City na maraming aspul na makikita sa mga sasakyan nito sa Deo, pero hindi pa sa ngayon yung reported na may final na information ang taga PBOX mismo, kasi inantay lang namin dito yung PBOX advisory kung ano talaga sa Deo. Meron na bang evacuation na nagaganap ngayon dyan sa lugar, Rex? Yes, mayroon na misa ngayon yung evacuation, pero hindi pa natin alam kung ilan talaga yung numbers of evacuees sa mga lugar like sa La Castillana, Moises Padilla, at iba pang mga lugar like sa Canlaon City, kasi malapit dito yung Canlaon sa Negros Oriental, sa Canlaon City mismo. Kaya hindi pa natin alam kung ilan yung evacuees hanggang ngayon, pero patuloy pa rin yung evacuation na isinagawa ng mga municipal at city disaster. Okay, maraming salamat Rex, at mamaya may bigay ulit ng update. Yes, sir, Deo, ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Rex Cantong mula sa Negros Island. Kaugnay sa pagsabog ng bulkang Canlaon. Mabalikan natin ilang pang detalye na ating mga balita. Executive clemency para kay Mary Jane Veloso depende kay Pangulong Marcos. Ayon sa Department of Justice. O yung mga drivers natin, abay ingat-ingat po, dahan-dahan ha. Dahan-dahan sa pagmamaneho. Matraffic na nga, kasero pa yung iba. Ayan. Kaya halakay Huwag nang singit-singit. Ayan. Oo, stay in your lane na lang. At maraming mainit ang ulo pag ganitong matraffic. Totoo. SUV driver na nawalan daw ng control sa Maynila. Ayan, 12 sasakyan kabila ang mga motorsiklo ang binangga, inararo, ha? Mabuti wala yatang namatay, ha? At yung mga driver katulad nung nag-viral kanina, ha? Yung 3 babae naglalakad sa bangketa. Oo, lakay. Binangga ng closed van. Grabe naman yun, ano, ha? Kaya ingat-ingat sa ating mga drivers. Samantala, LRT2 may libreng sakay bukas sa pagdiriwang ng deklarasyon ng Human Rights Day. At para sa mga pensyonado ng SSS, mukhang maganda yung kapaskuhan dahil naglaan sila ng 32 billion pesos. Wow! Para sa pensyon ng mga pensioners ng SSS. Ang detalye na mabalik yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras Ninong Cesar Lee ng Toyota Tamaraw Alamang. Mr. Michael is my guy. Uy, lumalakas ba ang piso? Magkano ba ang palitan ng dollar ngayon? Oras ganap na alas 4:28. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
wala kasi akong kayang ibigay sa'yo, kundi Christmas card. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? Said I'll awake on Christmas morning and find my stockings filled with you. Merry Christmas, Miss Thea. Sweet 16, Lakay. Wow, 16 days na lang. Ang bilis talaga ng panahon. Ready na ba ang mga bonus at 13-month pay? Bago ang detalye natin mga balita, para sa mga nakakilala po kay Attorney Reni Domingo. Ayan, ang Register of Deeds ng Muntinlupa City. Aba Brad, birthday mo pala ngayon ha? Ayan, Reni Domingo, RD ng Muntinlupa. Aba, Golden Boy, binabati ng mga kapars, mga brad and sis sa Tau Lambda Kappa Fraternity Sorority. At happy birthday din kay Mark Pierre Deliso. Aba, binabati ni Kuyang Rodan Deliso. At mga brethren, ba makalimutan nyo ha, birthday din ngayon ni Right Worshipful Bob Moran. Samantala sa detalye pa rin natin mabalita, standby Edniel, standby Raymond, standby Milky Rigunan, standby Noche Cacas. Ito muna ang magandang balita para sa mga pensioners ng SSS. Naglaan ng 32 billion pesos ang Social Security System para sa kanilang mga pensyonado ngayong Kapaskuhan. Ang nabanggit na halaga ay para sa 13-month pay. Wow! At bayad sa pensyon ngayong buwan ng Disyembre. Sinabi ni SSS OIC Voltaire Agas na sinadya nila na agahan ang pag-release ng pondo para sa mga pensyonado lalo sa mga naapektuhan ng mga nakalipas na kalamidad. Ayon kay Agas, ang unang batch ng 13-month pay at December pensions na nagkakalaga ng 17.9 billion pesos ay ipinalabas na noong pang November 29. At ang second batch ng kaparehong biyaya 13-month ay nagkakahalaga naman ng 14.3 billion pesos na ibinigay noong buwan ng December 4. Kaya kung hindi pa kayo nakatanggap ng pensyon, mga lolo, mga lola, itawag nyo sa SSS. Samantala sa ating mga reports, Lakay, OCD, Philippine Red Cross, inihahanda na ang pamimigay ng N95 mask matapos ang pagputok ng Bulkang Kanlaon. Ang detalye sa balitang yan ihatid sa atin ni RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Lakay at Pisnea, naghahanda ng mga lokal na Disaster Risk Reduction and Management Office ng libreng N95 mask para sa mga residenteng apektado nitong pagputok ng Bulkang Kanlaon. Ayon sa Philippine Red Cross, nakikipag-ugnay na ito sa DRRMO para sa distribusyon ng face mask sa Negros Island. Kinakalap na rin ng humanitarian aid group ang kanilang volunteers habang patuloy na minomonitor ang low-lying areas para sa epekto ng ashfall. Sa kabilang bahagi, naglabas na rin ng abiso itong Office of Civil Defense, partikular sa Western Visayas, para ipayuhan itong mga residenteng manatili sa loob ng kanilang mga bahay. Isara ang pinto, isara ang bintana at pagsuot ng face mask hanggat maaari. Mapatid na delikado sa kalusugan itong pagkakalanghap sa abo ng Bulkang Kanlaon na nagbuga na ng hazardous material wala pa kaninang alas 3 ng hapon. Batay sa mga kuha ng aksyon radyo sa Bacolod, umuulan na ng abo sa iba't ibang bayan sa Negros matapos ang explosive eruption ng Kanlaon pasado alas 3 ng hapon. Patuloy pa ang assessment ng OCD sa lawak nitong areas at potentially
matamaan mahagip itong abo ng Bulkang Kanlaon. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, panibagong kudeta sa Senado laban kay Senate President Chis De Butler Escudero. Itinanggi ng mga senador. Bakit, Raymond? Kabago-bago pa lamang ni SP Chis. Inuugan na siya kaagad. Aris number 28, Raymond Adpaas, please come in. Raymond. Mayor, itinanggi ng mga senador ang napaulat na may panibagong kudeta sa Senado. Ito ay ang usap-usapan na si Senate President Francis T. Escudero ay papalitan umano ni Senador Cynthia Villar at may hawak na itong sapat na numero. Ayon kay Senador J.B. Ejercito, walang kumausap sa kanya hinggil sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Mahirap din umano sa kanya na pag-uusapan ang code dahil napakaraming trabaho sa Senado. Pangunahin ng bicameral conference para sa 2025 national budget. Narito si Senador J.B. Ejercito. Asan si Senator JB? Senator Sen, awan mo. Ako. Imik. Ha? Nakamute. Ni awan. Oo. Ikimbasit Ano yung bagada? Wala umano sa inyo, sir. Walang walang nagpapirma. Wala akong napirma. Senado at walang dahilan sa ngayon na palitan si SP Escudero. Para naman kay Senate Pro Tempore Jingo Estrada, kung sakasakali lang na umakyat sa Senado ang impeachment kay VP Sara Duterte, ay mas mabuting si Escudero ang Senate President bilang isang abogado. Kahit si Senador Alan Peter Cayetano kan nakasama umano sa mga kumampi kay Senator Villar, ay itinanggi ang Senate coup. May nagpatawag umano ng pulong 5 weeks ago pero walang nangyari. Tumanggi naman si Senate President Cheese na magkomento sa balitang coup dahil chismis daw lamang ito at mas mabuting magtrabaho lang sila. Naniniwala lang siya kapag nagkatotoo na. Sa huli, sa panig naman ni Senador Cynthia Villar, patapos na ang Senado, manggugulo ka pa. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nga naman, may impeachment na, may kudita pa. Ang dami naman. Samantala, plunder, posibleng isa sa mga kaharapin ni Vice President Sara kung uusad ang impeachment. I-detalye mo ang balita, RH12, Milky Rigonan. Manang Milky. At lakaya abot sa kasong plunder ang posibleng kaharapin ni Vice President Sara Duterte sa mga nawulgar na umunoy anomalya sa paggamit at paggastos sa 2022 at 2023 confidential funds ng Office of the Vice President at ng DepEd. Ayon kay Antipolo Representative Romeo Acop, pasok sa plunder ang mga alegasyon ng panglabag ng pangalawang Pangulo base sa mga alegasyon sa confidential funds. Sabi ni Acop, mabigat ang mga alegasyon ng katiwalian dahil sa kawalan ng transparency and accountability sa paggamit ng public funds na malinaw na paglabag sa batas. Git ni Acop, dahil sa laki ng kinikwestyong pondo na nagkakalaga ng 612.5 million pesos, babagsak ito sa qualification ng plunder na merong parusang pagkakulong sa ating mga batas. Narito si Antipolo Representative Romeo Acop, ang miyembro ng Good Government Committee. Given the amount we're talking about here, this may be under the crime of plunder. We leave it to the investigative bodies of the government to investigate the crimes committed here. Meanwhile, our task now is to legislate measures that will leave no room for pilferage of public funds. Maraming salamat po. Samantala, sinabi ni Manila Representative Joel Chua, year-end report pa lang ang isusumite ng komite bago mag-Christmas break at asahan ng kompletong committee report isusumite sa susunod na taon. Ako si Milky Rigonan, nagulat para sa DZRH. Yung panibagong impeachment na i-file ba kanina? Inaabangan na kay mga pa lang, espekulasyon pa lamang. Dahil ang sabi, meron pa daw ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ngayon lakay at kaya, wala pa naman. Wala pa. Isusumite. At baka wala. Oo, kasi magsasara na rin ang tanggapan na dapat mag-receive ng impeachment complaint. Ayan, okay. Maraming salamat, Manang Milky.
Ako si Neil Greguna, nabulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pamuna ng mental health, kailangan sa pag-unlad ng bansa. Parang dami ng medyo dispalinghado ang pag-iisip ngayon. Ha? May kaluwagan daw lakay, sabi nila. May kaluwagan. May kaluwagan. Alamin natin ang report mula kay Aris number 14. Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay Miss Thea, naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tulad ng edukasyon ay dapat maging prioridad rin ng pamahalaan ang mental health. Sinabi ito ng Pangulo kasunod ng pagladla sa Basic Education Mental Health and Wellbeing Promotion Act. Paliwanag nito, mahalagang maalagaan ang kalusugang pangkaisipan ng bawat henerasyon. Kung mentally healthy anya ang mga estudyante at mga guro, gaganda ang academic performance, mababawasan ang absenteeism at yayabong ang kultura ng malasakit at pangunawa. Kaya naman para kay Pangulong Marcos, ang pangalaga sa mental health ng mga kabataan ay pamumuhunan sa pag-unlad ng bansa. Narito si Pangulong Marcos. Beyond being a safeguard to our youth and school personnel, this law is also an investment in the intellectual, emotional, and social future and development of our nation. Let us not underestimate the economic and social costs of neglecting mental health. Si Pangulong Bongbong Marcos. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Let. Samantala, 3 suspect sa pagbebenta ng depleted uranium nakakahalaga ng 680 million pesos. Arestado sa magkakahiwalay na operasyon ng NBI, Philippine Nuclear Research Institute at AFP. Itatali mo ang balita, RH27 Noche Kakas Noche. Miss Thea, pinusasan ang 3 suspect sa illegal na pagbebenta ng depleted uranium sa isang separate joint operation ng NBI, Philippine Research Institute at Armed Forces of the Philippines. Aabot sa 100 kilos ang depleted uranium na nagkakalaga ng 680 million na pesos. Sa pahayag ni NBI Director Judge Jaime Santiago, na aresto mga suspect sa Pasay City, Cagayan de Oro City, Cebu at Dagupan. Ayon pa kay NBI Santiago, peligroso sa kalusugan ng tao sa magkalanghap ng power form ng depleted uranium na magiging sanhi ng kanser. Angkap rin ang depleted uranium sa paggawa ng isang uri ng bala na nakapenetrate sa bakal, kaya mapanganib sakaling mapasakamay ng mga teroristang grupo. Ayon pa kay Santiago, sa mga dayuhan na inilalako ng grupo ang umano'y precious metal. Harap naman ngayon sa reklamong paglabag sa Section 6, Section 16 ng Republic Act 5207 o ang tinatawag na Atomic Liability Act na may pagkakakulong ng 5 taon at may piyansang 10,000 piso ang mga suspektado. Arit sa 27, Notika Kasbih. Yes. Saan galing yung uranium? Saan nila nakuha yan? Nasabat ito lakay sa may Cagayan de Oro City at hiwalay na joint operation ng NBI. Alam mo dito sa may Pasay Lakay, meron isang lugar dito na isinara dahil doon na aresto yung isang suspect Lakay. Kaya kiniklear pa yung lugar. Ang tanong ko saan galing yung uranium na yan? Saang bansa? Hindi naman tayo gumagawa ng uranium. Ayun, yun ang tinutukoy ngayon ng NBI Lakay, yung pinanggagalingan nitong uranium. Dahil sabi nga ni Director Santiago, kung ito ay malanghap ng tao o kaya kahit na ma-inhale lang Lakay, ay nagdudulot ng cancer Lakay sa kalusugan. Okay, maraming salamat, Noche. Lakay, balik sa iyo at Miss Thea. Samantala, may makausap tayo, Miss Thea. Ito ay nasa South Korea ngayon. Ayan. Annyeonghaseyo. Ayan. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Kimchi mandita. Kimchi mandita. Ayan. Kimchi mandita. Awan, pakbatlat ta. Ayan. Ngayon si Kimchi. Ayan. Sandali lamang. Take it away, Heta. RH! Nasa ating linya po mga kaibigan ang Manong Chavit. Sure ba hindi nakakilala sa kanya, ha? Ayan.
Matagal na dating gobernador, naging kongresista, naging mayor, naging barangay chairman. Ayan. Lahat na ng posisyon ka kanina. Naging barangay tanod si Manong Chavit, ha? Ayan. Pero makausap natin ngayon via Zoom nasa Incheon na South Korea, ha? Akala ba naman nasa Vigan Ilocos Sur, nasa Incheon, South Korea, ha? Manong Chavit, anong sa'yo? Ayan, anyan ti araramidam dita South Korea po? Napasayang sa ito dahil sa economic zone ko ng pangalawa na ginawa rito. Meron ako isa sa Gangwon Province. Ngayon, sa Incheon Province naman. Ito yung gagawin ko. Kung ipapakita ko. Ano yan, Manong Chavit? Project? Ang gagawin ko rito, yung health and beauty product. Wow. Saka yung matang dyan, yun ang LCS building. At saka nagtayo rin ako ng training center para sa mga Pilipino. Dahil maski na yung caregiver, kailangan din may lisensya rito. Kaya meron na silang training center para sa ating kababayan dito. Mag-uumpisa na ito, kaya nandito ako, kapipirma lang kanina ng commissioner ng Incheon. Mainit-init pa. Itong ang pangalawa kong ginawa rito. Kapipirma lang kanina yung commissioner, Yon Wong Sok, ng free economic zone dito sa Korea. Dito ko ginagawa dahil ang hirap gawin dyan. Bakit? Yung ang tanong ko. Bakit? Nag-adjok sa akin at tumakbong senador para makagawa dyan. Para mailipat ko lahat yung aking mga factory dito na marami. Yung ang tanong ko, bakit? Diyan ka gumawa ng factory. Bakit hindi sa Ilocos Sur o Metro Manila? Bakit sa Korea pa? Nagadayo. 50 years na namin hinihingi yan dyan. Ayaw approval sa Senado. Ha? Pero kahirap dyan paggawa ng economic zone kung saan ina-approve. Hindi naman masyado umaandar. Wala akong magawa kundi magtayo sa ibang bansa. Diyan kasi marami tayong factory dito sa Korea. Kaya dito ko dinadala ang ating mga kababayan. Ayan pala, Manong Chavit, dahil alam namin seryoso ka na sa pagkandidatong senador at siguro kung papalarin kayo, isa ito sa dapat mo isulong no, yung ease of doing business, Manong. Ayan, ikaw mismo na experience mo pala, ha? Ayan, dapat isa ito sa mga panukalang batas mo kung manalo kang senador. Hindi. Yung economic zone. Pero ang pinaka-importante ngayon, yung ginagawa ko na ngayon, tutuloy ko lang. Ang ginagawa ko ngayon, yung modernization program ng mga electric vehicles. Nabanggit ko na yan noon, Manong Deo, Takay. Una po. At ang importante sa lahat, yung bank account, 77% ng dating kababayan walang bank account. Ibibigay ko lahat libre. Wow. Ang umpisa na sa December 15, mag-download lang sa B-Bank. Dahil meron tayong bangko sa Amerika, Bigang Bangko International na ginagamit namin. Meron din tayong National Bank, V-Bank, Victory. V-Bank. I-download, lahat ng telepono magpapakita yun. I-download nyo lang at picturean nyo sarili nyo. Meron na kayong bank account, hindi na kayo pupunta pa sa bangko. At para promotion sa December 15, mag-umpisa ng promotion ko dyan. Magbibigay ko ng 5,800 times 58 times a day ang mananalo. Dahil ang binigay ang COMELEC, dapat daw, ang balita ko lang, ang numero ko 58. Kaya mamibigay ko ng 5,800 a day na 58 times. Ibig sabihin, 58 katao mananalo araw-araw hanggang bawal. So, mula 15 hanggang bawal sa February 11, 58 days. Kaya binilang ko na. Teka, Manong Chavit, approve ba ito sa Central Bank? Dahil ang Central Bank, Bangko Sentral, ang higpit apo ng pag-open lang ng bank account. Approve na lahat. Hindi ko gagawin ito kung hindi approve sa lahat. May lisensya na lahat sa Central Bank. At mag-umpisa nga kami dahil 77% nga walang bank account. Ibig sabihin dyan, ang pera nasa labas. Hindi umandar masyado ang ekonomiya natin. At walang mga kaipon, walang yumayaman na walang bank account. Nasa labas ang pera, madali tayo sa casino, sa sabong. Kaya bibigyan ko lahat ng ating kababayan ng libre na bank account. Mag-download lang, may bank account na sila.
ang makikinabang dito, mga negosyante, hindi na pupunta sa bangko. Kasi telepono lang nila, magbabayad na ang mga bibili nila sa Maynila. Lalo makikinabang ang mga overseas workers, hindi na pupunta sa bangko pa, magbayad, magpadala, yung tatanggap, magbabayad din. From B-Bank to B-Bank, maski sa mundo, libre, tinanggal kong service fee. Tulong ko sa ating kababayan. So, tawag ko rito, Bangko ng Masa. May tanong V-Bank. V-Bank, as in vegan. Ayan. Vegan bank. As in vegan langgunisa. Ayan. V-Bank. Ayan. Manong Chabit, baka total may promotion kang ganito. Pwede daw ba pagka nag-deposit sila o mag-avail ng maging deposit ng V-Bank, lagyan na ng 1,000 bawat isang depositor. Oo nga, parang welcome gift. Ito nga, bibigay ko kaya mag-umpisa sa December 15. Eksakto sa bawal sa 11, 58 days kung 15 ang numero ko. Ang grand launching sa 15, pupunta kayo sa Mall of Asia Arena. Lahat ang pupunta ron. May mga palabas ako, mga rapper, mga artista. Pero pag pumunta sila ron, libre, pagkakaroon pa lang load, sabay-sabay. Kahit pakita ko sa kanila na umaandar itong Bangko ng Masa. Dahil kailangan natin ang Bangko ng Masa, lalong-lalo sa mga overseas workers natin, walang bayad kung diretso sa tulong ko sa ating mga kababayan, walang bayad kung doon sila magpadala sa vegan V-Bank. V-Bank. Magkano load? Victory. Magkano load ang makikita ibibigay nyo mo? sa lahat ng telepono. Viva Marcos to magkano ibibigay mo na load dyan, sir? Magkano load daw, Manong? Yun nga, ang bawat manalo mula sa mananalo. I-raffle you lang. 5,800 araw-araw. 58 ang mananalo araw-araw. Hanggang bawal na sa 11. So mula 15 hanggang sa 11, 58 days. No, Jay, pa-concert mo, Jay, mauwa ko na. Di panay ang paripa ko. Jay, pa-concert mo nga daw pa-load. Manoti load. Banknet, kaya pwede kang mag-load sa lahat, pwede kang mag-withdraw sa masisino. Maski sa 7-Eleven, maski sa any bank pwede. Dahil Banknet. Malaking tulong ito sa ating kababayan na lakay. Opo. Dahil mas madali ang transaksyon. Hindi na sila pupunta pa sa bangko. Ang bangko, magbibis sila, mamamasahe pa, maliligo pa, pag-antay pa, magsasarap ang bangko alas 3. Ito, 24 hours. Talaga, pwede sila. Mas ka nasa liblib kang barangay. Lakay. Okay, Manong Chabit, ayan na. Una po, Manong Chabit, abay, ito pa, ayan, nabanggit na namin ibang panukala, binabalak mong gawin ko ikaw maging senador, pero ang isang... ginagawa ko na, hindi ko binabalak, ginagawa ko na. Hindi pa man pala, ginagawa niyo na. Yung mga informal settlers, yung mga kapatid natin, mga squatters na walang sariling bahay, may plano ba kayo dyan? Marami squatters dito sa atin sa Metro Manila. Maganda naman ang ginagawang gobyerno natin. Lahat yan. Kailangan tumulong lahat. Kaya kung ginagawa ito, kagaya yung electric modernization program, malulugi ako rito. Ang isang balak ko rito, para gumaya yung mga ibang may pera dyan, dapat lahat ng mga big corporations tumulong sa mga pabahay, bawat probinsya. Hindi kaya ang gobyerno yan, maski sa Amerika, hindi dami nga homeless sa Amerika eh. So, kailangan tulong-tulong tayo lahat, lalong-lalo na mga company na malalaki, dapat tumulong lahat, bawat probinsya. Magagawa natin yan kung tutulong lahat. Maladas kong sabihin na Bulacay na ang pera hindi sa'yo hanggat di mo gastusin. Kaya ako ginagastos ko. Dahil di mo alam kung kailan ka akyat o pababa. Kung wala kang pagkakagastos, kami ni Teya rito, pwede mong gastos, pwede ka namin tulungan ng gastusin yan. Ang unang gagawin ko, pagka ako manalo, para sa masa rin. Para sa masa. Yung Chabit 100, ginagawa sa ibang bansa yan. Ang tawag dyan, Universal Basic Income. Chabit 500, lahat ng walang trabaho, 18 years old, and below minimum wage, habang buhay, magkakaroon ng 500 pesos monthly habang buhay. Manong Chabit,
more than 100 million tayo yung populasyon dito sa Pilipinas. Baka may ubos na ito kwartam. Yung tupad, 4-piece, maraming kalukuhan din yan kung minsan kulang. Yan, direksyon sa tao, iboto mo sila at hindi. Ito, napipili lang yung mga tupad-tupad. So, gagawin ko batas yan. Baka madagdagan ko pa. Baka ikaw ang magiging number 1 senator na nito, Manong Chavez, sa ganitong ginagawa mo. Kung ipaabot nyo lang sa ating mga kababayan, talagang tumutulong na ako, lalong-lalo na. Yung Miss Universe, talo ako doon, pero kinuha ko pa rin, maganda sa ating bansa. Itong modernization program, matagal na ito, walang nakagawa. Ngayon lang, zero interest, walang kapital ang tao, no down payment, gagawin ko. Billion, lugi ako dyan, bakay. Pero ginagawa ko para sa ating bayan. Magkalugi-lugi man ako, panalo Pilipino. Ayan. At least marami ka natulungan mga beauty queens, beauty contestant. Ayan na po. Oo. Saka ngayon, beauty and health product naman gagawin natin. Ang paganda. Ayan, paganda. Baka pwede tayo dyan, Lakay. Oo. Dito yung tagasan nila. Pwede. Ni Teya. Papalitan ko agad ng ilong. Ni Teya, taga San Ildefonso, Ilocos Sur na ito. Papintasin mga usto. Tapos mo mabaling nga sumaniti Miss Universe. Mabaling ya? Ang overage pa Di pa naman matronics Aside sa building ko, saka gagawin na beauty product, saka health beauty product. Nagtayo ako ng building na training center para sa Pilipino. Mataas ang sweldo nito. Ang sweldo, caregiver lang. Mahigit sa 100,000. Mga 150,000 sweldo nila. So, 150,000 pesos. Pwede na kami kumuha, pwede na ako magpadala. Pero na ako pinapadala, libre. Hindi ako nakalitigil. So, kailangan training center. So, habang nagtatrain sila, may trabaho na sila rito. Ayun, garantisado na. Mag-aaral. Pwede mag-aaral dito, may trabaho na sila rito. Ayan. Nako, ito Manong Chavit, ang isang napaka-importanteng tanong namin sa iyo dahil ikaw ay veterano ng public servant, politiko. Ayan. Ngayon ang report na talagang malala ang graft and corruption ngayon, Manong. Ha? Paano mo susolusyonan ito kung ikaw ay maging senador? Alam mo, marami na nagsasabi yan, tigilan ng graft and corruption, red tape, puno pa rin, hindi na natanggal. Yun ang isang rason pupunta ako dyan. Dahil may experience tayo dyan. Naging presidente ako ng Governor's League, Mayor's League, Councilor's League. Ako presidente. Nung Mayor's League, hindi masara accounting. So, nung ako ang presidente, tinanggal ko lahat ang graft and corruption. Marami kami natulungan na nasunugan, mga bayan. Nag-iwan pa ako ng 40 million sa Councilor's League. Hindi rin masara-sara lahat ang accounting. Marami kami natulungan, nag-iwan pa ako ng 100 million. Tinanggal ko lahat ang graft and corruption. So meron tayong mga experience dyan, Apolacay. So, ako isang salita lang, kung sinabi ko, gagawin ko. Ayan. So, makakatulong ako sa mga matitino dyan sa mga gobyerno natin. Kaya, ako, malaking lugi ko dyan sa modernization program. Kaya ako lang loko-loko siguro gumagawa niyan dahil walang porsyento. Billion yan. Maraming lugi ako dyan. Kaya ako lang loko-loko gagawa niyan. Pag ako binoto nila sa Senado, ako lang ang senador na mapunta sa Senado, pagpapatanggal lahat ang loko-loko sa gobyerno. Wow, may eradicate ang graft corruption pala sa iyo, Manong Chavit. Oo. Embedded na sa mga tao yung graft and corruption. Kailangan tanggalin sila. Dapat tayo sa pagtanggal dyan. Ayan. Maraming nawa pa. Manong Chavit, sa ibang interview namin siguro sa iyo, ayan, tatalangin natin na maayos yan. Kasi wala na kaming oras, Apo. Awan iti orasin. Okay. Palagi kayong walang oras sa akin. Ang dami kong oras sa inyo. Ayaw mo kasi pumunta rito. Para ulit-ulit. Sa susunod araw-araw gusto niyo. Sa susunod laki tayong pumunta ng Incheon kasama si Manong Chavit. Oo nga, di kasi nag-iimbita sana. Tama kayo sa Incheon para gumanda kayo. Guwapo di ako lang kayo. Sige, papatangos ako na ilog. Ayan. Teka, mensahe mo sa ating mga kababayan. Ayan, mensahe mo ka ng Ilocano, Apo. Well, ang ating kababayan, importante sa lahat ngayon, mag-download kayo ng EB Bank
magkaroon kayo agad ng bank account. Picturean yung sarili nyo sa telepono nyo. Yung B-Bank magpapakita sa telepono. I-download nyo, picturean nyo rin sarili nyo sa telepono nyo, may bank account na kayo. Makakasama kayo sa papremyo mula December 15 hanggang February 11, bawal na. Pero maganda yun, maski matapos lahat yan, mag-download kayo para magkaroon kayo ng bangko. 77%, ilang milyon ang walang bank account. So mahirap, maraming requirement. Dito sa B-Bank, madali lang po, meron na kayong bangko, makakaipon kayo, malaking tulong ito sa negosyo, lalong-lalo ng mga overseas workers natin. Hindi ako maniningil. Libre kung B-Bank to B-Bank. Tinanggal ko ang service fee. Ayan. Kailangan maglagay ka ng maraming branch ng B-Bank sa abroad. Sa Italy, sa Saudi, ganyan. Wala, okay na. Pero maglalagay pa rin din ako ng mga branches all over the country. Ayan. Okay. Maraming salamat, Manong Chavit. Just again na po, kamsamida. Salamat. Abo lang ay, pero next time, bigyan mo ko mas babang oras. Live na lang kayo, Manong. Oras kayo, wala kang oras sa akin. Sige, hahabaan natin sa susunod. At idog, ore, agmalmalim, agbibigat. At papatang tayo lata. Just again na po. Thank you. Kamsamida. Ayan. Anong sa'yo? Kamsamida. Ayan. Ingat po kayo. Manong Chavit Singson, dating gobernador ng Ilocos Sur at tumatakbong senador at number 58. Alam mo bakit number 58? Bakit number 58? 85 years old na yata siya. Oh! May isang salita si Chavit Singson. Mayor Teo Lakay ang kanyang pangalan. Mayor Teo Makalmanin for sure. Kung kayo ay may tinatagong sikreto, sa kanyang bugwit ay mag-ingat tayo. Ang bugwit ay sobrang chismoso. Ang bibig niya ay walang preno. Kahit saang lugar siya ay gumagala para mayroong i-chismis kay Deo. Walang pamana yung political jingle ko dun sa political jingle ni Manong Chavit. Ano advocacy mo ko, Lakay? Advocacy ko? O nga, ano ha? Advocacy ko... may pangapalibre ka ba dyan? Si Manong Chavit may mapalibre. Hindi, basta ang advocacy ko, Miss Teya, ay give love every day. Yan, wala, hindi lang Christmas Day. Love. At yan ang Oy, maraming salamat Ninong Michael is my guy. Magkano ang palitan ng dollar, Ninong? Abay, nagsara sa trading ngayon, 58 pesos and 1 centavo. Ba? At least matatag pa rin. Di na umabot ng 59. Sana huwag na umabot ng 60. Ayan. Maraming salamat, Ninong Michael is my guy. At yan ang kaba natin palatuntuan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Mga balansyadong balita, Chairman of the Board, Henry Uri at Miss Kay. Nakabalik na? Nakabalik na ba si Miss Kay? Ha? Mukhang nag-training na sa PLA. Andyan na ba? Wala pa rin. Walang nga, nagdududo ako sa karin. Mukhang nag-training sa People's Liberation Army ng China na ito. Na-recruit, nagdududa na ako. Nahuli lang si Alice Go. Bago bang recruitment? Panay na ang recruitment ng Chinese Embassy. Pa-imbita ng pupunta ng China. Abangan, susunod na ang mga balansyadong balita. Bye-bye! This time check